actually, baka pwede natin tanungin si Dean Tuanyo kung ibig mo sabihin ito talagang epektibo yung mga endorsements. Tingin ko parang nandun pa rin yung, yung tinatawag lang regional or affiliation. No? So may mga kandidato na dahil nga sa kanilang pangalan, kilalang kanilang pamilya, na pa rin, binoboto sila based on region. So alam natin nga sa Ilocos, Davao, dahil pa sila may mabalwate na sense. No? So tingin ko naman, matatagalan nga. Ang isang issue nga naman talaga sa ating sistema nga talaga yung kakulangan talaga ng malakas na sistemang partidong politika eh. Kaya ang nangyayari, di ba, sa ating bawat halalan, ang mga political dynasties o itong mga regional endorsements, ang nagiging paraan kung saan nagkakaroon ng political formation yung ating mga leaders. Kaya yung pa rin yung siguro isang kailangang tingnan sa mga susunod na. Laging nakikita natin pag ang kandidato ay taga Luzon, hahanap ng partner na taga Mindanao. Oo, diba? well, posibleng. Para mas malakas. Oo. At saka kasi itong campaign na to, maraming mga naging last-minute endorsements, di ba, Dean? At and even the candidates acknowledged yung kahalagahan ng mga pag-endorsong yon. Kumbaga, huling tanong na lang, Dean, kung magkakaroon tayo ng reforma sa ating electoral system, kung meron kayong, kumbaga, kahit isa na gustong isulong o irekomenda, lalo na po sa ating mga bagong mambabatas, ano po yun? Yung tinulak ka ng sa School of Government kung saan ako kabilang, tinutulak ng tinatawag na Participate Coalition, yung mga reforma nga sa pagsasaayos ng ating mga political party system. Kasama na rin yung tinatawag lang anti-dynasty law. Mahirap nga talagang gawin yun kasi alam naman natin, hindi naman talaga, they will not vote against their Walang political will. Kaya ang sinubukan nga namin gawin, at least lang sana sa mga existing political parties, wag na munang binabalak, kinausap namin yung mga partido, ituloy nga na lang sana yung anti-turncoat system law. So, parang hindi na lang palipat-lipat ng mga partido. At least yun magawa. Pero medyo nahirapan din kami itulak ay, panahon pa ni Senator Jovito Salonga. Ikinamatay na niya. Pero may listahan na rin po kaming mga ginawa, kasama nila mga civil society organizations ng ilang mga political party reforms. At ayun nga, tinutulak nga namin dahil nga rin sa aming mga pananaliksik, yung anti-political dynasty. Binabanggit po ni Dine yung mga balimbing at paru-parong bukid, palipat-lipat ng partido. Naku, nagpapasalamat po tayo kay Dr. Philip Arnold Tuanyo, Dean ng Ateneo School of Government, na naging partner po natin ngayong eleksyon 2025. Dean, thank you po. Maraming salamat, Dean. Maraming salamat. Thank you. Thank you very much. Kaya tuloy ang ating pagbabantay sa bilangan. Magbabalik ang eleksyon 2025.